Happy Sunday! Happy Sunday! So, yan for today's video. I would like to share with you yung aming monthly expenses here in Canada with family of 4. Kasi, syempre sa panahon ngayon, 'di ba, ang hirap magtipid, di mo na alam kung paano ka magtitipid. Yan, nagpunta kami yesterday sa grocery. So, ang mahal na ng mga bilihin. Talagang maghahanap ka talaga ng promo. Tapos, ang mahal ng gasolina, 'di ba? Dahil dun sa siguro sa gera din, at saka dun sa Russia at saka sa Ukraine. So, ang mahal ng gasolina, 'di ba, ng diesel. Pag mahal ang gasolina, 'yon, tumataas din yung inflation rate natin. So, same sa Philippines at saka dito sa Canada, mahal talaga ang mga bilihin. So, 'yon, kapag isa ka sa mga mommies, yan, makaka-relate ka kasi madalas naman talaga yung, sabi nga nila, ang ilaw ng tahanan ang siyang nagbabudget. So, 'yon, sa family namin, pinagsasama namin yung kita ng asawa ko at saka yung kita ko, monthly na income ko, yung sahod namin. Wala kaming part-time job, same kami na full-time job. At saka meron kaming grade 2 na, yung panganay ko grade 2, tapos yung pangalawa ko is newborn pa lang, baby pa, wala pang isang buwan. So, family of 4, yung mga daily expenses natin. Pero, pumapasok siya sa monthly expenses. Kasi ang ginagawa ko, nagbabudget ako by monthly. Okay? So, importante yon na nakabudget tayo. Kasi nga, yon, siguro one of the training din na hanggang ngayon nadala ko nung nung nag-aaral ako ng college, kasi I've been working student. Yan, I've been working student from for almost 4 years. Kasi nag-aaral trabaho ako. So, talagang pagdating sa grocery, yun, nakaano na siya talaga. Kasi, syempre kailangan kong bayaran lahat sa Philippines. Ganun. Wala akong hinihingi sa parents ko na pera. So, yun yung expenses ko. So, hanggang ngayon, nadala ko na pag nag-grocery, nakaka-relate mo kayo. Pag nag-grocery ako, before pa ako mag-grocery, naka-check na yung pagkain sa rep, naka-check na kung ano ba yung mga kailangan kong bilhin. Yung mga kailangan ko lang bilhin. Okay? So, dito pumapasok. And sa monthly expenses, meron tayong tinatawag. Para sa akin, meron akong tinatawag na fixed expenses. Kung sa sa business type siya is controllables. Not controllables. Parang nakapix na talaga siya. Hindi mo siya pwedeng anuhin. Kasi kailangan mo, necessity siya. Kailangan mo sa pang-araw-araw, kailangan ng pamilya mo. So, ito yung mga fixed expenses namin. So, first is apartment. So, sa apartment, ang binabayaran namin is 900 Canadian dollar. So, ang apartment namin is basement apartment. Meron siyang parking, may backyard, 2 bedrooms. Tapos, meron na kami sariling laundry. Meron kami sariling living room and kitchen and isang washroom. So, yun yung apartment namin. Next is energy or electricity. Sa energy, ang binabayaran namin is 200 Canadian dollars. This is maximum during winter season. Kapag winter season, nasa 200 ako. But, during summer, nasa lang ako, less than 100. Minsan 80, 90, yan. Not fixed siya. Kasi pinapatay namin yung heater. So, yun yung namin. Yun yung binabayaran namin sa electricity. And we are blessed here. Thank you, Lord. We are blessed kasi yung water namin dito hindi nakasama sa binabayaran. Free kami ng water. So, unlike sa ibang province, nagbabayad sila ng kasama sa expenses nila monthly yung pagbabayad ng ng water. Same with the Philippines, 'di ba? Nagkakagulo pa nga sila kasi ang taas ng bills ng tubig nila. But here in Newfoundland, we are lucky. Wala po kaming bayad sa water. So, yun, malaking bless. Kasi, sagana sa water dito. So, free kami sa water. The third one is Wi-Fi. So, home internet. Meron ako, nagpakabit kami. So, ang provider namin is Rogers. Before kasi may promo siya na monthly is 80 Canadian dollar monthly. But, after 1 year,
So last May, we're done for 1-year contract. So bumalik na kami sa 118. Pero I think that's fine for me. Kasi naghahanap ako na mas mababa ngayon, wala pa akong makita. Nag-check ako sa Bell, wala pa hindi daw nila abot, parang hindi sila available dito sa area namin sa home wifi. So wifi again 80 Canadian dollars. So kung i-convert mo siya sa Philippine peso, nasa 4,720. Nakalimutan kong i-convert yung apartment. Yung apartment namin is, kung nasa Philippine peso, nasa 36,000. Yung electricity namin, maximum namin, nasa 8,000 siya kung i-convert mo sa Philippine peso. Next is cellphone and data. Cellphone and data. Me and my husband, pares kaming kumuha ng phone plan na may data na rin. So, monthly expenses namin is 279. So, sa 279, meron naman akong natatanggap sa company kasi may phone allowance ako sa company. So, may natatanggap ako monthly na 60 Canadian dollars. So, malaking bagay na yon. Pero I'll write it down pa rin sa monthly expenses namin na 279. So, ipinapasok ko na lang yun sa account ko, yung $60. But, malaking bagay din yung $60 na binibigay ng company namin. So, required size sa work ko na mayroon akong data kasi anytime they call me, meron akong load, nare-reach nila ako, required sa amin yon. So, ganun din sa mga, kasi dito pagka wala kang load, hindi ka nila marireach. So, importante sa amin mag-asawa yung yung load tsaka data. So, pag nandito kami sa bahay, turn off namin yung data, wifi yung ginagamit namin. Okay, so 279 kapag kinonvert mo sa Philippine money is 11,160. Next is car insurance. So, sa car insurance, meron kaming binabayaran monthly 445. RBC. Sa RBC kami kumuha ng car insurance. So, kung i-convert mo siya sa Philippine peso, 17,800 monthly yon. So, hindi kami nag-financing sa car. So, ang binabayaran lang namin monthly is car insurance. Okay? Next is gas. Sa gas, ang budget ko dito monthly is 100. But may mga buwan kami na-encounter na hindi kami umabot ng 100. Yun. Nakapix siya ng 100 na budget ko. Sa, pala kami nagpapagas sa Costco. Mas nakakales siya almost per liter. Nasa 6 to $7 difference siya, unlike dun sa ibang mga gasoline station. So, pag may membership ka sa Costco, mas maganda doon. Malaking, siya. Kung naka 27 liters ka, tapos per liter, maka-discount ka ng 6. O, diba? May ka na. Pambili ka na ng isang tray ng itlog. Diba? So, yun ang inaano namin. Sometimes, we got $80 per month sa gasolina. Kasi, wala masyado kang pinupuntahan. Minsan nagbabaris din siya sa presyo ng gasolina, 'di ba? Katulad sa Philippines din, ang mahal din ng gasolina. Same with here in Canada din, mahal din ng gasolina. So, 'yon, hindi natin siya control, but again, kapag na-budget natin, syempre, hindi natin wala tayong magagawa. Pero na lang natin, tight natin yung budget. And then sa grocery namin is 300 to 400. So, depende kapag may school, nasa 400 kami. Kasi, yung anak ko, Pilipino pa rin Hindi siya kumakain masyado ng mga breakfast food sa school kasi, tsaka sa lunch na Gabaon pa rin talaga siya ng rice, tsaka ulam, tapos snack. So, yun, kinukonsidered ko rin siya. So, kapag wala namang school, nasa 300 lang. So, nasa 400. Tapos minsan pag may gusto kami bilhin, katulad ng diba? Katulad ng mga laundry soap. Yan. Laundry soap, pag bumili ka ng ganyan, malaki. Inaabot siya ng 3 months. Diba? Downy or tubig. Yan, sa tubig, sa bigas. Yon. Kasi minsan isasama mo siya sa expenses ng grocery mo. Pero it takes, katulad ng bigas, bumibili kami ng 32 kilos. Yan, 8 packs na 32 kilos, 8 kilos, 4 packs na 8 kilos.
So, inaabot kami ng ilang ano nun, ilang buwan. So, pero na-accommodate mo siya sa ano, accumulated na siya dun sa ano, sa grocery mo na binayaran. Same with water. Same with laundry soap o kaya yung mga sabon, mga Colgate, ganyan. Pag bumili kami niyan, sa Costco kami bumibili kasi parang wholesale siya. Mas makakatipid ka. Pero kung bibili ka dun sa mga maliliit kasi sa Walmart, maliliit lang. O tsaka pa isa-isa, mas makakamahal ka. Okay? Ganun ang ginagawa namin. Pero yon, nagagamit mo siya ng, divide mo din siya ng how many months. Pero hindi ko na dinidivide yun. Ano lang siya, parang ano lang, sabi mo, ay napamahal ako ng ano, ng grocery. At saka sa grocery, ang ginagawa ko, tips lang. Before kami mag-grocery, katulad ngayon talaga ang mahal na ng bilihin, di ba? Pag nag-grocery ka. Ano, bago kami mag-grocery, bago the grocery, yung isiniset ko talaga yung date, time ng grocery, araw. Tapos nagsusulat na ako kung ano ba yung mga dapat kong bilhin, ano yung mga kailangan ko, para wala kang mamimiss, tapos wala ka rin masusobra. Same with the gulay, hindi mo siya hindi kami nakakapag-grocery din na isang beses sa isang buwan. Para nadidivide lang yung 300 to 400 sa ilang beses kang pupunta. Kasi pag bumili ka ng gulay, hindi naman siya magko-consume until 1 month, 'di ba? Yan. Pero yung mga fish, yung mga frozen foods, mga frozen goods katulad ng karne, yan, pang-ulam, pwede mo talagang ma-stay siya sa ano. Katulad nung pork, ground pork yan, bili ka niyang ganyan, $18. So ilang buwan yun sa amin, minsan 3 buwan, 2 buwan, pang lumpia ko lang siya, pang gisa-gisa, dinidivide ko sa Ziploc. So $19 siya na nakakount dun sa grocery mo, but you can use that one for how many months. Okay, so yun yung ano, yun yung sinasabi ko sa inyo na ano. So importante na meron kang faktura or receipt o ano, faktura or listahan, kasi minsan nadodoble tayo or may nagkukulang tapos babalik ka ulit. So importante na may ano kalistahan, kasi minsan pag nagpunta ka sa grocery nabubudol ka eh. Sabi mo, ay gusto ko nito, gusto ko niyan, pero hindi kami tipid sa pagkain. Hindi kami tipid sa pagkain. Pag sa labas, yun, tinatamad kami kumain masyado sa labas kasi mas satisfied kami na ano, minsan lang pa nag-request yung anak namin. So importante yung ano, yung makapag kain ka din sa labas kasama ng family mo. Sa amin minsan magluto ka ng masarap ng ulam, magluto ka ng pansit, yan, something ganyan. Masaya na kami doon. Tsaka order ka ng pizza, yan. But hindi mo kailangan bumili o kumain sa labas every week. Kasi kung kumain ka sa labas, it takes, ang bills mo $50, $60. Pag nag-grocery ka, marami ka na mabibili sa $60. So, pag may mga special occasion, yeah, why not? Kailangan talaga ng mahigpit na budget. Kasi sabi nga nila, 'di ba? Kahit pakamatay ka pagtatrabaho, triple job ka, pero kung wala kang maayos na budgeting, hindi mo alam kung saan napupunta yung pera mo, or else yung mga hindi importanteng bagay, o 'di ba mayroon nga tayong needs at saka wants na sinasabi, tapos hindi mo siya nasusunod, mababaong ka pa rin sa utang. Kaya kailangan wise ka, at the same time matalino ka mag-budget para at the end of the day, happy ka kasi wala kang utang or wala kang credit, 'di ba? Na kailangan problemahin araw-araw. So, yun lang guys. Thank you for watching. I hope na nakatulong to sa inyo. Kasi sa panahon ngayon, napakahirap ng buhay. So, kahit dalawa na kayong kumakayod, hindi pa rin, ano, parang sabi nga nila, ang hirap maging isang kahit isang tuka, 'di ba? Yung hindi pa dumadating yung sahod mo, negative ka na. Kasi nga minsan nagiging ganun tayo kasi wala tayong ginawang paraan, o hindi tayo nag-budget. Hindi natin inayos yung mga expenses natin versus sa income natin. Kasi minsan ano pala puro luho na lang tayo. Nakikita natin, hindi na natin nababudget ng maayos yung pera natin. So, importante yon. Hindi naman masamang magtipid, pero yun, nire-rewards din naman natin yung sarili natin, but not every day. Okay? So,
Yun lang guys. Thank you for watching. Sa mga pupunta pa lang dito sa Canada or may plan magpunta dito sa Canada. So, keep on watching. Don't forget to follow our our YouTube channel, Sabinado Family. Hit mo na rin notification bell and pwede ka rin mag-comment kung ano pa yung gusto mong ma-share namin sa inyo na makakatulong if you are planning to move here in Canada. Or else, nandito ka na sa Canada pero struggle ka pa rin. So, itong experience namin na to, pwede mong maging guide din sa buhay. Okay, so God bless everyone. Bye-bye!